Confirmed ang babaeng kasama ni Alden, tapos si Alden naman po ay hindi suplado. Tapos kapareho ng pangalan no ni Justin, yung kasama na girl ni Alden, mga kasembres. Nakakatuwa lang no. Yan, at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost ng Kath din. Sabay silang nagpo-post ng mga na mga endorsements, no? Itong si Kath ay nag-post din ng 2 endorsements niya kagabi. Una itong Pure Foods, mga kasembreros, na Pinoy favorites, no? Magsilog ka na, sabi ito, juicy na, bouncy pa, sarap at ready to eat, no? Tikman na. Pure Foods Hamonado Longganisa, yung kanyang hamonado longganisa. So sa mga mahilig ng longganisa, no, you can actually order yan sa online, mga kasembreros. So si Kath ay nag-post ang Pure Foods or yung Pure Foods Pinoy favorites 23 hours ago. Masarap talaga pag may juicy, bouncy goodness ng Pure Foods ready to eat longganisa. So perfect sa long silog. So tapos isa pang pinost ni Kath ay itong kanyang Betadine, no, na kung saan ay pinost ito 14 hours ago. There's always something demanding your attention. So work, errands, responsibilities, and so on. So Betadine, nirepost ni Kath sa kanyang Facebook page mismo 8 hours ago, from Betadine Feminine Care PH. Tapos si Alden naman, so syempre hindi nagpahuli, si Phenomenal Box Office Cinema King. So may promo pala yung kanyang White Flower Philippines, mga kasembreros. So may promo sila ng payday sale. So this will be, or nag-start siya kahapon, August 26 hanggang 31, 2026. So 2 hours ago, payday sale alert, get 10% off all White Flower products this August 26 hanggang 31, 2026. So pwede sa Shopee at Lazada. So sana meron sila sa TikTok shop, no, mga kasembreros, kasi mas malakas din ang bentahan sa parang ako na lang nag-suggest na, mga kasembreros. Tapos ang parang kinumpara nila yung tandem ng Kath din sa Aldab dati, mga kasembreros. So parang pinost ito kagabi sa TikTok. Kath din, deep, real, undeniable, cinematic spark versus phenomenal storm. Grabe yung mga term. Sa Aldab naman ay fun, kilig, legendary. So grabe, no? Ang chemistry na nagpasabog ng TV versus ang chemistry na nagpaiyak sa sinihan. So nagpasabog din naman sa sinihan itong Kath din, of course, no, kasi sumabog ang mga gross income. So 1.6 billion ba naman, mga kasembreros, no, from Kath din tandem, yung parang wala pa nakabasag, no, ng ng kanilang record talaga. Maging yung mga batikang artista, kahit sila Vice Ganda, ay wala talaga makakatalo, mga kasembreros, no, ng kanilang tandem. Iba kasi yung basta yung charisma. Ito yung sabi natin na pag dalawang mabait na tao at may good record sa industriya pinagsama, iba yung dating, mga kasembreros. So it's not just about Catherine, it's not just about Alden. So yung kanilang tandem talaga ng mga kasembreros. So walang gamitan na nangyari, kagaya ng sinasabi ng marami, mga kasembreros. Hindi ginamit ni Alden si Kath, hindi rin ginamit ni Catherine si Alden, mga kasembreros. So simple as that. Well, of course, no, when it comes to talagang chemistry ay walang duda na dalawa sila ay kahit hindi sila magjowa, alam nyo, hindi sila magjowa, pero grabe, no, doon makita na talagang minahal sila ng maraming tao, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, mga kasembreros. Tapos ang View Philippines pala nag-post ng parang yung pagbabalita sa Love Siargao. May papalabas na ngayong September, mga kasembreros. So sabi dito ni Iya Villania, isang linggo nilang bare months na, no? Sabi niya, hindi lang sa holiday season excited ang mga kapuso, kundi sa kilig na ihahatid ng romantic comedy series na Love Siargao sa GMA. So maganda ng mabighani sa ganda ng
Hiyaw, no? Kasama sina din Lustri at Alden Richards. So this was posted by View Philippines sa kanilang Instagram. So from GMA Network of course. Tapos maraming pinost si Alden. So maliban dun sa White Flower Philippines na pinost niya, ay ito ring frutas, no? Sa kanyang Instagram mga kasembreros. From frutas.ph, sabi ni Alden, "Frutas, you can be our next success story." May ano sila, meron silang ano na naman, parang parang campaign, no? Something like that, made by Filipinos well loved nationwide. Para may criteria sila, no? Ito yung mga requirements or qualities mga kasembreros or qualifications na kailangan nating ma-achieve or magkaroon 25 years franchise pala ito. So pwede kayo mag-franchise mga kasembreros ng frutas, no? Pwede kayong tumawag sa number na 0939-101-0101 or pwede rin mag-email sa franchise@frutasholdings.com. So yun siya, no? Kung gusto niyo pang franchise ng frutas mga kasembreros. Tapos ang cute ng pinost dito ni Alden, no? Si Mama Ten ito mga kasembreros. Nakaupo si Mama Ten sa parang gallery or something na ano ba to, parang may display ng mga trophies, no? Something like that. Trophies ba ito? Pabango, no? Parang ganito siya mga so pinost ito ni Alden sa kanyang Instagram nakaupo si Mama Ten mga kasembreros, no? So perfume, parang perfume kasing isang pinost ito ni Alden sa Instagram niya, The Pursuit, no? May perfume siya na dinisplay or pinicturan mga kasembreros sa kanyang Instagram. So baka ito siya, no? Yung kay Mama Ten ay mga perfumes, bentahan ng perfumes mga kasembreros. Tapos may pinost din si Alden, parang gallery or corridor siya. Hindi ko lang alam, baka hindi na ito sa Jomo Dark Factory mga kasembreros. Baka sa ibang spot na ito or destination sa China na pinuntahan nila doon. Parang LED na maliliit siya. Tapos naka-display sa corridor. So yun yung parang ano niya dito mga kasembreros. Set up. Tapos may isa pa siyang shinare dito na parang naka-twirl na mga basta magagandang galleries, no? Yun na lang. Magandang tanawin yung kanyang pinost dito mga kasembreros, random na mga magagandang architecture and sculpture. Hindi naman to sculpture itong isa. Mga siya, mga siguro pumunta sila sa isang naggala sila, no? Sa Swelling Fragrance. Okay, sige. Alam ko na siya, Fragrance Museum mga kasembreros. So kaya pala parang factory or museum siya ng mga pabango. So doon pala sila pumunta mga kasembreros. So baka bumili ng pabango si Alden. Wag mong sabihin Alden na ikaw na naman yung magiging brand ambassador nito. So or baka bumili lang siya, no, mga kasembreros bago umuwi ng Pilipinas. So nakakatuwa, no, kasi pag bumili si Alden ng product ng isang company, ginagawa agad siya na brand ambassador. So kagaya sa BYD, bumili siya, no? Tapos ginawa na siyang brand ambassador. Tapos bumili siya ng mga gamit sa bahay niya sa Smart Living, no? At saka dito nga sa Jomo ay ginawa na siyang brand ambassador mga kasembreros. Sanitec, no? Sanitec pa lang bumili siya ng mga gamit doon. So ginawa rin siyang brand ambassador. So nakakatuwa lang mga kasembreros na grabing impact talaga ni Alden. Tapos ito, sasabi, hindi suplado si Alden, ha? Isa sa mga major items natin. So, kagabi, pinost ito sa Facebook. Tapos, parang may kausap na girl. Si Kailin tong kausap niya. Si Kailin Alcantara, parang nagkukulitan silang dalawa. Tapos, dito, tinatawag siya ng may hawak ng video or ng camera. Tapos, hindi niya madinig mga kasembreros. So, sabi ng mga tao, suplado. Sabi ng iba naman hindi kasi hindi ka naririnig kasi masyadong ingay. So, which is true, no? Maingay masyado kung kaya hindi sila naririnig mga kasembreros. So, sana maunawaan ng iba na sa sobrang ingay ay hindi na siya marinig kahit malakas yung tawag ng mga
na mga nakahawak ng camera, mga kasombreros. So, grabe. Nakita ko dun sa likod, sino yung sobrang tangkad, no? Si Kobe Paras ba ito, no? Sobrang tangkad niya, or baka nakapatong sa stage or something na elevated, na baka ganoon, mga kasombreros. Pero yun, no, pero part pa yata ito ng gala nila, no, nung nakaraang taon, nakaraang taon ba yun? Or, wait, parang May, something. Basta parang last event pa nila ito, mga kasombreros, na repost lang po ng isang fan or admin kagabi. Tapos yun, confirmed itong kasama pala ni Alden. Siya pala si Justin Ortega, mga kasombreros. So, tapos sobrang clingy ka lang si Alden, no? Physical touch yung kanyang makahawak si Alden dito sa sa braso ni Justin ay talagang wagas din po, mga kasombreros. So, sabi dito ay almost a year since you said yes to Joe. Matagal na pala. Jomo in this trip. Thank you for helping make it happen. So, matagal na palang kinontrata ito si Alden, no? Grabe. Ng Jomo, mga kasombreros. So, thank you for choosing Jomo PH and Sanitech and being so passionate about it. So, at Alden Richard. So, ito po ay si Justin Ortega ng mga kasombreros. So, ito po ay pinost ni Alden sa kanyang Instagram story, no, mga kasombreros. So, sabi ko ba, parang di ba si Justin Benitez ay Justin din yung first name niya, mga kasombreros. So, nakakaano lang na magkapareho sila ng pangalan ni Justin Ortega. So, hindi ko lang kung si Justin Ortega ay kagaya ng na-mention ko kahapon pa lang, ay parang sila yung representatives ng Tin Ortega. So, yung kanyang pangalan sa Facebook, mga kasombreros. So, parang sila yung your representatives from Sanitech or Jomo, mga kasombreros. So, tapos matagal na pala, no? Last year, isang taon na palang parang kinontrata nila si Alden, mga kasombreros. Okay. So, okay. So, sige. Nung chinek ko yung kanyang Instagram, siya pala ay isang beauty queen din po, mga kasombreros. So, Miss Earth 2020, something like that. Host, Teen, Solar Queen, Brand Manager. Okay. So, Miss Tourism, Miss Earth 2020, Philippines 27, Miss Tourism Philippines 2020 for Miss Tourism Philippines 2017 first runner-up. So, yun pala siya, no, mga kasombreros. So, si Tin Ortega. So, kung kaya may katangkaran din itong si Tin, no, at saka may talagang pala sila, no, parang mga beauty queen. Kaya sabi ko kahapon, parang yung isa lang yung hindi ko pa na-check yung profile kung ano yung pangalan ng isa na kasama niya kahapon, na binigyan niya rin ni Alden ng ng bracelet, mga kasombreros. So, pero po, no, si Tin. So, maraming salamat sa dito. Kaya para sa Shopee, parang mga artista, no? Kasi, siya, talagang beauty queen pala talaga siya, no? Si Tin Ortega ng mga kasombreros. So, kung kaya pala siya kasama ni Phenomenal Box Office Cinema King. So, matagal na pala nakakontrata ito. So, tapos ito, sobrang kulit na ng pinost ito ni Alden, mga aso, no? Parang yung aso ay tsaka yung amo niya nagkakaroon ng nagkukulitan sila. Tapos inon nung amo niya yung TV. Sabi niya, "What do you think I'm gonna put on?" Sabi ng amo niya. So, tapos may hawak-hawak na parang stuffed toy itong si Doggy. Wait for it, no? Sabi dito. Tapos, yun, nung nagsimula mag-play yung TV ng mga aso-aso, parang naglalaro na rin si Doggy. So, sobrang kulit-kulit ni Doggy, mga kasombreros.
So, tapos, no, parang sa last part niya mga kasambreros ay sumiyaw, Ma'am, are you seeing this? Parang sumiyaw-sayaw din si Doggy, no? Parang ginagaya-gaya niya yung yung action dun sa may sa may TV mga kasambreros. So, sobrang cute na, no? Sobrang kulit ng aso na ito. Sobrang kulit ng aso na ito mga kasambreros. Alright, so that ends our cat then mga kasambreros. So, wait, pakinggan natin itong mga videos atin pong especially itong tinawag si Alden. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Bitawan mo si Darla. Alden! 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 Sa puno. Less than a week na lang, Burr months na! Pero di lang sa holiday season excited ang mga kapuso, kundi sa kilig na ihahatid ng romantic comedy series na Love Siargao sa GMA. Maghanda ng mabighani sa ganda ng Yaw kasama sina Nadine Lustre at Alden Richards. Sobrang ganda pa ng ating Word of God mga kasambreros. Ito po ay doctrinal, no? At kapupulutan natin ng napakaraming aral. Ang title po ay Nag-iisa lang si Jesucristo. 1 Timothy chapter 2 verses 4 hanggang 5. He, God, or Jesus Christ, wants all people to be saved from the punishment of sin. Ang ganda, no? He wants them to come to know the truth. There is one God, there is one man standing between God and men. That man is Christ Jesus. So, nag-iisa lang si Lord Jesus Christ, mga kasambreros. Ang pangalang Jesus, no? Pangalang Jesus, mga kasambreros, ay pwedeng gayahin ng tao. Maaaring nakikilala tayong lalaki ay pangalan ay si Jesus, no? Kapitbahay natin, or friend natin, or kung sino man dyan, mga kasambreros, na Jesus ang pangalan. Pero, ang Diyos na si Jesus Christ, no? Si Jesucristo, mga kasambreros, the only one true Son of the Living God, ay nag-iisa lamang po yan, mga kasambreros. So kung si Jesus ay siya yung namatay sa krus, ipinanak sa Bethlehem, no, lumaki sa Nazareth, mga Jesus Christ of Nazareth, the Son of the Living God, ay walang iba kundi, mga kasambreros, kundi ang Diyos na namatay sa krus, inilibing at sa ikatlong araw na buhay at nagbabalik o bumalik sa kanang trono ng Diyos Ama sa langit, mga kasambreros. So siya lang nag-iisa. No, siya lang yung nag-iisang tagapamagitan at ayaw niya. Sabi niya, ang ganda nito, mga kasambreros, no? Sabi niya, He wants all people to be saved from the punishment of sin. Ang kasi ng tao, ang mindset minsan na ibang ay iniisip nila na natutuwa ang Diyos kapag nagpaparusa. No, parang pag nakita niyo yung tao na maraming problema, maraming trials, akala ng tao ay masaya pa ang Diyos. No, actually hindi. Kung ano yung nararamdaman natin, yun din po yung nararamdaman ng Diyos. For example, narulungkot tayo. So, narulungkot din siya pagmasdan tayo. No, parang nanay at tatay natin ba? No? Gugustuhin ba na nanay natin na tayo ay punong-puno ng challenges, punong-puno ng bighati, no? Punong-puno ng trials? So, definitely hindi. Gusto ba ng parents natin na nakita tayo na stress at hirap na hirap, word na word? Definitely hindi, no? Ganun din pa ang Diyos natin. So, pero, ang buhay kasi natin sometimes, tayo rin ang may gawa ng ating mga kalokohan, no? Tayo rin yung may gawa ng ating, kung bakit tayo nahihirapan ngayon, na. So, parang yung ating ginawa ngayon, o kung ano yung status natin ngayon, ay bunga yan ng ating ginawa noon. So, ganun po siya. Cause and effect relationship kasi, mga kasambreros. So, kung kunwari, no, may sakit tayo sa kidney ngayon. So, definitely bunga yan ang ginawa mo noon na kunwari palainom ka, for example, ng alak or ng soft drinks or kung ano man dyan, lifestyle ba, mga kasambreros. So, kung ikaw ay successful ngayon, naging doktor ka, for example, teacher or engineer, so definitely nag-aral ka na mabuti noon. So, yun yung cause. So, ang effect niya o ang resulta, mga kasambreros, ay yan, no? Naging professional ka sa iyong field of endeavor. So, ganoon siya, no? Kung ikaw ay maagang nagkaroon ng jowa noon, tapos nanganak, tapos ngayon, no? So, yan na yung kumaga pa yung naging kapalaran, no? Because cause and effect relationship. So, kung nagtanim ka ng
maaga noon ng kunwari ng niyog, no? So aani ka mga kasembreros. So kung nagtanim ka ng mga kabutihan noon, so aani ka ng kabutihan ngayon mga kasembreros. So ganoon po siya. So definitely ang buhay natin ay it's a matter of cause and effect relationship. So dito, kasi hindi natin dapat sisihin ng Diyos kung ano nangyari sa atin ngayon. Kunwari may problema tayo ngayon, nagkasakit tayo, so huwag natin sisihin ng Diyos, no? Kasi ayaw ng Diyos nga na parusahan tayo. Sabi niya, He wants all people to be saved from the punishment of sin. So ayaw niyang tayo ay nangangalunya, ayaw niyang tayo gumagawa ng kasamaan, o ayaw niyang tayong walang panahon sa Kanya, ayaw niyang ang mga anak ay lumalaban sa mga magulang, ayaw niya ng away, no? Ayaw ng gulo mga kasembreros. So dapat ay may peace tayo sa ating tahanan at sa ating buhay. He wants them to come to know the truth, no? Ano ba yung truth, no? Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So ang tayong lumayo, no? Jesus Christ Himself is the truth. He is the source, the ultimate, and the eternal source of truth, mga kasembreros, or katotohanan. Ang mundong ito, ang social media, ang post ni ganito, ang post ni ganyan, kung pwede magsinungaling. But Jesus Christ Himself in His Word is the truth, mga kasembreros. Kung tayo po ay bombarded ng kasinungalingan, ng false information, ng fake information, ng false news, mga kasembreros, sa mundong ito ay magbasa tayo ng Biblia. Now let's come to know the truth, mga kasembreros. And Jesus Christ is the truth. There is one God, no, nag-iisa lang si Lord, no, si God the Father. There is one man standing between God and man. So yung pumagitna, kumaga pa sa isang korte, si Jesus Christ ang naging lawyer natin para ipagtanggol tayo sa ating kasalanan nung siya po ay mamatay sa krus, nung hinugasan yung ating makasalanan through His blood. Grabe, no? Dugo niya ang kanyang pinambuwis talaga, mga kasembreros, at pinambayad sa ating redemption at kasalanan. So, specifically dito, no, yung verse 5, mga kasembreros, kasi yung title natin, nag-iisa lang sa Jesucristo. So, there is one God, one man standing between God and man. That the man is Christ Jesus. So, the verse from 1 Timothy chapter 2, verse 5 carries profound significance in Christian theology. It emphasizes the central role of Jesus Christ as the sole mediator between humanity and God. Acknowledging that there is only one mediator highlights Jesus' unique position as the bridge that connects us to God. So yun siya, no? Para siyang naging tulay, mga kasembreros. Imagine niyo kung walang Jesus Christ, no? Yung mga tao siguro ngayon ay nabubuhay pa rin sa kasamaan, lawlessness, kung paano, nung dumating na si Jesus Christ, tapos kilala ng tao si Jesus Christ, pero may mga violence pa rin nangyayari, no? May kasamaan pa rin nagaganap at saka nangyayari sa ating paligid. So much more kung hindi siya pumunta dito, mga kasembreros, at pinakilala ang Diyos Ama, ang Holy Spirit, and He Himself, mga kasembreros. So siguro talagang isipin mo ang mundong ito ay parang gate na papuntang impyerno. Kasi nga dahil lawless, no, at saka violence ang naghahari kung wala si Jesus Christ. So this declaration underscores the exclusivity of Christ's role in reconciling humanity with God, highlighting the importance of faith in Jesus for salvation. So pananampalataya, huwag tayong lumayo doon sa Christian values or Christian core. Na yung faith, yung hope, yung love, mga kasembreros, yun yung three pillars of Christianity or characteristics na dapat natin tinataglay. Faith kay Lord Jesus Christ, whatever happens, meron tayong pananampalataya, pananalig at pagtitiwala sa Diyos, mga kasembreros, through His Son, Jesus Christ. Kasi nag-iisa lamang si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, at wala ng iba. So to provide a comprehensive commentary, so 1 Timothy is a pastoral epistle written by Apostle Paul to his protege Timothy, who was overseeing the church in Ephesus. So ganito pala siya, mga kasembreros, no? Si Timothy pala ay overseer ng church or simbahan sa Ephesus. Kasi di ba meron ding letter na Ephesians. So yun po yung Ephesus na lugar, mga kasembreros. Paul wrote this letter to give Timothy guidance on church leadership, sound doctrine, and practical Christian living. And chapter 2 focuses on mga one God, no? Nag-iisang Diyos, mga kasembreros. Ang phrase na ito nag-emphasize ng monotheism. So nag-iisa lamang ang Diyos, no? Hindi 1,000, hindi 4, hindi 5, hindi 10, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So Trinity
kung mapa-triune sila mga kasundalo, 3 personas pero iisang element sila, no, mga kasombreros. They are inseparable. It reminds us that despite the existence of various deities in different cultures, Christians are called to worship the one true God. So, magkaroon man ng magkaroon man ng sangkadamakmak, no, or sanglibong Diyos ng ibang mga religions, no, ibang beliefs, mga kasunod sa atin, meron lamang tayong isang Diyos, no, na lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, mga customers are ang Diyos ng Israel. For example, imagine someone navigating a labyrinth of conflicting spiritual advice and finding peace only when they turn to Jesus. So this is a metaphor that the clarity and for the clarity and direct access we have through Christ. This personal connection to Jesus as mediatory role can be a source of great comfort and assurance in our faith journey. So talagang napakahalaga ng verse nito, mga kasombreros, kasi maraming mga textbooks ang nililigaw tayo, mga philosophy books, science books ang nililigaw talaga tayo, mga kasombreros, ng katuruan or ng katotohanan. So akala mo totoo pa yung binabasa mo, akala mo parang nililid ka pa doon sa katotohanan pero hindi na pala, mga kasombreros. So kung kaya mag-ingat tayo. Ako sa inyo, Bible talaga yung pinakaunang binabasa natin when it comes to truth, mga customers, at pagpapakain ng ating kaluluwa. So through Jesus' death and resurrection, Christ has provided the way for us to come to God and experience His love, grace, and mercy. So there's no need for any other mediator or intermediary. Christ alone is all we need to come before God and seek His presence in our lives. So wala nang iba, mga kasombreros, only Jesus Christ is the mediator. So ito yung mali ng iba na, kasi ang dami nilang Diyos na pinapanalanginan, no? Nag-pray sila sa maraming Diyos. So nakakalito. Especially mga santo-santo, kunwari. Saint ganito, santo ganito. So parang narito na ako sa kanina ba ako mag-pray dito sa Saint number 1 or Saint number 2. No, parang or Saint number 3, Saint number 4, Saint number 5. So yung mga santo naman, mga good examples sila, mga kasombreros, ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos, paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, but not to the point na sasambahin natin sila. So magandang ehemplo sila, yes, but not worship them because they're also human beings, mga kasombreros. Even angels, no? Talaga nagbabala ang Diyos na wag nating sambahin ang anghel kasi kapwa natin sila, tagapaglingkod, mga kasombreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? Napay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and truth or katotohanan, nag-iisa lamang si Jesucristo na ating Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you.